Ito, malinis yung kalamansi ni sir at mukhang bagong spray lang na herbicide din ito. Wala namang problema sprayin ito mga ka-agri na herbicide. Basta wag lang naman na palagi. Yan. Ito, bad stick ito sir. Ito, bad stick ito. Yung ganito. Green na talaga namang murang-mura na green yung sanga. Pero mahaba na. Yan, tatanggalin niya. Ako po yung dalawa na to. Lagay ko ito bad stick. Ito, bad stick. Ito, bad stick. Yan, bad stick ito. Yan, bad stick yan sir. Yan ang mga talagang bad stick na ano. Yan. Isalam ko na ngayon. Opo. May tinik din yan eh. Oo, may tinik kayo, no? Pero namumunga din to. Kaso lang, mabilis sumaba yung sanga, hindi siya nagsasanga sa ilalim. Oo nga. Berde pa yung sanga pero malaki na yung ano. Tinik. Malaki na yung sanga pero berde pa. Oo. Tapos yung mga dahon niya malalapad. Hindi ito katulad ng kalamandarin. Yung kalamandarin naman sir, ano naman yan, yung rootstock. Sa tingin ko mukhang halos wala naman na sa inyo ano. Ay, nakakalusot pag hindi ka naglalakad. Talaga naglalakad ka araw-araw. Pumunta tayo ulit dito sa kliyente natin na si Sir Arnold. Siya yung owner ng kalamansian na to. At yun, minonitor natin to, tinignan ulit natin to kung ano na ang lagay na tong kalamansian nila. At yan nga, nakikita nyo naman, malaki na ang pinagbago mga ka-agri. Malaki na ang iginanda, maberde na. Nawala na yung mga tama ng hanip na naninilaw na magaspang dati. Na talaga namang kumbaga sa ano, nanghihina ng mga panahon na yon. Ilang buwan na sir ang nakakaraan nung nagpunta ko dito? December 26. December 26, meron nang kulang-kulang halos kalahating taon na yung buhat nung galing ako dito. Na-spray nyo kagad nung gabi, nung hapon? Opo, kasi urgent na talaga yun eh. Talagang, kasi marami ng tama ng hanip ito ng mga ka-agri. Kaya ipina-spray na natin kung kaya nga nila. Nung pumunta tayo ng umaga, sabi ko sa kanila kung kaya nila ng hapon, sprayin na nila kasi habang lumilipas yung araw, mas malaki yung nawawala sa kanila. Kasi sinisip-sip ng hanip yung mga sanga, dahon ng kalamansi at yun ang dahilan kung bakit nadidelay ang paglaki nila. At yung iba nga, umahantong nga sa kamatayan ng kalamansi yung kapag talaga natuyo nila lahat ng sanga, dumidiretso sa pagkamatay. Ang hanip, ngayong tag-araw, talaga namang yan ang problema ng ating mga kapwa magsasaka, kapwa maggugulay at yun, magkakalamansi din mga ka-agri. Basta pag naikutan nyo, yun, may dala kayo lagi na pangputol. Para kasi kung iiwanan nyo, babalikan nyo, makakalimutan nyo na sa dami. Ilang gano'ng kadami to sir yung kalamansi? 911 mga ka-agri. 911 yung kanyang kalamansian ni sir. At ito, may isa hektarya ba sir yung natamnan mo na to? Siguro kulang siguro kasi yung sa kabila hindi ko naman tingnan yun. Dito ito sa sa Concepcion Tarlac mga ka-agri. At ito, puro gulayan nga dito. Ito dati yung katabi ni sir na to, ni Sir Arnold, mga mais to sir, mais. Tapos dyan may mga balag dyan doon sa kabila na yun. Puro gulayan dito sa lugar nila sa Concepcion Tarlac na area ng kalamansian ni sir. At siya lang may kalamansi dito sa lugar na to. At ito, buti na lang at kahit papano nakita na yung mga turo natin sa kay sir. Kita na. Ito sir, siguro baka by October, November pwede na mag-umpisa magpabunga dito. Sabihin nyo sir, tapos sa lahat ng dapat gawin. Opo. Pero alagaan ko yan tulad nung, sabihin mo lang kung kailan ako magpapalit ng abono. Pwede na kayo mag-alternate dito ng 1620 o Atlas yan. Ganyan. Alternate lang. Halimbawa sir, sa Wednesday mag-aabono kami ng patubig. Pwede yan 1620. Pwede na 1620. Huwag muna kami gumamit ng... pwede kayong pahingahan nyo muna. Tapos sa next after 15 days, sulfate na naman. Pwede po, dalawang sunod na 1620, dalawang sunod na 2100. Okay, pwede sir, yun. Basta lang, wag niyo lang pababayaan lagi ng abono to kung at least nga maka 2 times a month ka. Para kasi yun lang naman yung talagang maintenance niya habang bago magpabunga. Pero pagka magpapabunga ka na, hindi na po ganoon ang pag-aabono. Tapos na sir ang sinabi mo sa amin. Every 15 days abono. Kasi ang hinahabol kasi natin diyan, makapagpasanga tayo ng marami bago tayo makapagpabunga. Kung walang sanga, walang panggagalingan ng bunga. Opo, yun. Yun ang focus natin. Ano bang size, ano bang distance yung kalamansi mo, sir, nga pala? 3x3 lang, sir. 3x3 meters. Hindi na maglalagita.
Okay lang yun. Okay lang yun, sir. Bagay may nakikita ko 2x2. Ay, wag naman yung 2x2, sir. Wag naman yun. Masyadong maliit na yun. Masyadong malapit distansya na. Ito lang, sir. Siguro, ito, pag dire-diretso alaga mo, sa 3 years na to, halos mag-aabot na to. Oo nga. Basta maganda alaga mo. Pwede yung 4 years yan. Halos, konti na lang daan mo dyan. Sabi bayo ko malapit mo nang hindi magkita yung gate mo dyan, sabi niya. Tama po. Makita nyo, sir. Yung mga nagtatrabaho ko dito, sir. Apa. Inihiram ko lang sila, pero sila ang palagi kong ginagamit. Kasi Apa. alam na nila kung paano pag-spray, Apa. paano pag-abono, paano pagpatubig. Opo, kasi gamay na nila. Gamay na. Mas mainam yung dati yung kinukuha na tao. Yun pa rin kasi Mahirap yung tuturuan mo. mahirap po yung paiba-iba kasi tuturuan mo na naman. Oo. Sila kasi alam na nila gagawin. Alam na nila. Basta ituro mo lang mag-abono kayo sa ganong area, Oo, alam na nila yun. Alam na gagawin nila, Opo. iiwan ko na sila. Yun po maganda. Kasi sir, mga batikan din silang pero Magugulay. Siyempre, sila alam sa kalamansi. sa kalamansi. Opo. Siyempre, kung minsan pag tinuturo ng nagpapaano, to sundan nila kahit mali. Opo. Di ba? Opo. Pero ngayon, alam na nila talaga. Yun maganda. Kasi, ayan, tulad Pero yan. power spray, di po namin nagamit ng maigi. Ay, basta pag Pero pag-aaralan din naman namin. banatan nyo na. Di ba? Ito mga kaagri, ganda talaga ng kalamansi ngayon ni Sir. Berde. Malusog na malusog. May mga pailan nila na medyo may kulutan dahon, pero isolated lang talaga. Napansin ko nga kung saan yung mga... Halos 98% siguro. 98% ito, halos berde na talaga. Magaganda na yung dahon ano Sir? Tangkita naman. Nasa ano ata sir, kumisan, nasa polya. Ay, ilang taon na nga pala to Sir? 10 months. 10 months na sabi. Magte 10 months. May Sa May. 70. Ayan, mga ka-agri, wala pa to 1 taon. 10 months pa lang ito. Ito siguro, kung ikukumpara natin doon sa kliyente natin sa Ordaneta, na dinala natin ng seedling, sila Ma'am Ellen at si Sir Dong. Medyo mas malalaki yung kanya. Kasi buhat nung dinala natin seedlings doon, hindi na natin yan tinigilan ng pagtuturo sila at sinunod naman lahat ng turo. Kaya 10 months na nakapagpabunga na yung kliyente natin sa Ordaneta. Medyo malalaki rito mga ka-agri, medyo malago dito, pero halos ito hindi nagkakalayo sila. Ito, nag-proning ka na pala dito Sir. Itong isang linya lang na to. Pinaproning mo na. Wag mo na yung proning lahat. Wag mo mong gagawin parang halaman. Hindi na. Wag lang. Basta yun lang umungos. Okay na rin naman yan. Pero wag naman puro ganito Sir. Baka masyado umanin yung mga dahon. Isabihin yung mga dahon na mga naputol mo na to, baka naman yan maging parang bonsai. Wag naman gano'n. Kang inano ko. Saka yung mga sobra-sobra sang inalis ko dyan. Yun lang, tama Hindi yan. ko inano yung kumbaga sa inano ko lang sa bilog, pero lahat ng sobra lang. Ito mga ka-agri, yung kalamansihan ni Sir, Area 1, Area 2, dalawang parte. Ito nung inabutan natin tol, ito lalo, Sir, ito yung pinakapangit nun no? Ito, pero ngayon, tingnan nyo. Kung makakita nyo yung vlog ko dito sa Concepcion Tarlac, ito yon. At pakalawang vlog na natin sa kanila. Maraming sakit, nandun. Ayun, pangilan-ngilan nandun. Tanong nga dito, may konting medyo madilaw-dilaw na konti. Kasi, balik na sila dyan sir. So, bago sila umani sila, so yung mga lumipat na dito. Kasi wala nang mapagtaguan dun yung mga insekto dyan sa kabila, no? Malinis ang sa amin para wala nang mga insekto. Nasanay ako sa green pag may nakita ko kung konting nababahala ako. Huwag kayong mabalisan, natural sa kalamansi. Minsan kasi sa kalamansian may dumadaan ng medyo may pailan nila na nagiging dilaw. Pero syempre, huwag naman kayo relax na gano'n. Tama. Huwag naman kayo relax. Baka mamaya dumadami na, hindi nyo alam. Mas mahirap maggamot kaysa mag-prevent. Sir, na medyo dahil sa turo nyo, natuturo na ako. Yung bang kumisa nagtitipid ka sa gamot, Ayaw po. Sabi mo, huwag mo nang spray. Maya mas magigrabe ka. Yun na. Imbes na 3 beses mo lang spray, gagawin mo 4. Na mas malaki yung nagiging gastos. Pero pag na-maintain mo, yung niya, na may parang kang pangbugaw. Hindi masyadong pala, magastos.
Tsaka sa kalamansi, sir, sa pag-aabono, talagang medyo sakripisyo yung ganitong stage na nagpapagrow tayo. Madalas talaga. Pero kapag once na nagpabunga ka na, iba na yung pag-aabono doon. Hindi na yun every 15 days, hindi na ganun. Pabulaklak at pampalaki ng bunga na lang sasabog na abono doon. Kaya lang, volume. Kaya Pero, lalaki pa rin na mabilis yung kalamansi. alam mo sir, ang naalala ko problema ko niyan. Paglitaw nung bagong usbong, sigurado may kasamang bulaklak. Oo po. Kasi minsan na umupa Hindi malayo. sila ng bulaklak eh. Hindi malayo kasi ano hindi kasi sundin yun na kalamansi nyo, alaga. Oo, kasi ang daming bulaklak. Minsan nag-upa ako 3 araw ata. Na tinanggalan niya. Saka yung bulaklak. Talagang may pagkakataon talagang kailangan mong bumayad kasi ang kapalit nun, yung ginagayak mo siya sa mas malaking production ng bunga. Tignan mo yung bagong usbong, yung mga bulaklak. Opo. Puro bulaklak yan. Opo. Dadaan ka talaga sir sa proseso. Opo. Hindi pwede yung matrabaho yan, para ka nangunguto, gano'n. Kasi lahat ng nagtagumpay, dumaan yan sa proseso lahat. Walang shortcut. Tsagaan talaga.